Kinabukasan ay nagsimula na kami sa pagbuo na itong unahan. Nagsimula muna kami sa pagbenda itong kahoy. Pagkatapos namin sukatan, pinanipis naman namin ito. Medyo makapal kasi itong kahoy na to. Kaya kailangan pre, mapanipis natin to para maibenda natin ng maayos. Maya-maya lang sa wakas na i-benda namin ito. Pinalapat lang namin to ng maayos pagkatapos naglagay na kami nitong epoxy. Pagkatapos namin tong idikit ay pinakuha na namin to. Inulit-ulit lang namin yung paggawa pagkatapos sa wakas inidikit na namin tong unahan. Kung makikita nyo pre, sumusunod na tong kahoy na to sa pagbend. Pero hindi pa yan, kailangan pa natin gumamit na itong apoy para mas lalong lumapat ng maayos. Kung makikita nyo pre, medyo nakalabas ng konti yung timba. Hindi kasi pantay pre yung kahoy na nasa ibabaw. Kaya ang gagawin namin, mamasilyahan na lang namin yan. Bali ganito na yung kalalabsan dito sa left side pre. Ang nagpapangit lang talaga yung nakalabas na plastic. Pero basic na lang yan. Bali ang gagawin na lang namin dyan pre, mamasilyahan na lang namin yung mga hindi nakadikit ng maayos. Maya lang ay dumaan si Lola at nagtatanong kung flat boat daw ba ito. Sa totoo lang pre, nahihiya talaga akong sabihin na couple boat ito. Kasi pre, flat boat naman talaga ito, kaya lang mukhang plancha. Pero basta couple boat to at mukha pa tong kabaong, basta. Nagsimula na nga kami sa pagbend ng kahoy dito sa may kabila. Bali ganun lang ulit pre, didikit lang ulit natin yung kahoy sa unahan. Pagkatapos, papaapoyan natin sa may gitna. Pinagtulungan na namin tong tatlo, pagkatapos dito naman kami nagpakaw sa may hulihan. Pagkatapos ay pinaapoyan uli namin, tapos pakaw uli. Sinukat lang namin to saglit, pagkatapos ay sinalpakan na uli namin ng panibagong kahoy. Bali, ito yung pinaka magpapantay sa unahan na itong bangka natin, pre. Sinukat nga uli namin ito, pagkatapos ay okay na talaga. Pagkatapos ay pinakainis naman namin ito. Medyo nakaangat kasi ng konti yung sinalpak nating kahoy, pre, kaya kailangan pumantay yun. Pagkatapos ay mamasilyahan na namin yung mga kahoy na hindi masyadong nakadikit. Lahat ng mga nakaangat, ito. Saka dito. Ano lahat to pre, mamasilyahan natin lahat to, pati itong nasa gilid, pati dito sa likodan, pati to, pati dyan. Kung makikita nyo pre, pantay na yung unahan na itong couple boat na to. Kasi ang ginawa namin pre, pinasobrahan namin yung kahoy sa gilid para hindi pumantay dun sa kahoy na nakatayo. Pagkatapos ay nagsukat naman kami na itong kahoy na ilalagay natin sa unahan. Pagkatapos ay pinakuha na namin ito. Bali pagkatapos na itong kahoy na to pre, saka naman tayo magmamasilya. Bali konting epoxy lang muna to pre, kasi nga mamaya tatanggalin pa namin yan. Kasi nga konting butas lang naman yung kailangan takpan. Pagkatapos namin sa gilid ay eto namang unahan. Bali ganito lang muna to pre, tapos pag matigas na to saka namin papakinisin. Pagkatapos ay minasilyahan na namin tong itaas. Kailangan kasi matapos na to para mamaya dito naman tayo sa loob. Maya lang ay natapos na kami dito sa taas at eto na yung kinalabasan. Bali hindi pa namin tatakpan yan pre, kasi nga may ilalagay pa kaming kahoy dyan. Basta ang mahalaga kahit papaano wala nang butas. Aantay na lang natin tumigas to pre. Dito naman tayo sa loob, dito. Maya lang ay nagsimula na kami dito sa loob. Bali kailangan pre, makapal yung epoxy na ilalagay natin. Tapos kailangan nakapasok talaga tong mga epoxy na to sa ilalim nitong mga kahoy na to. Maya lang ay natapos na kami. Tapos sabi ko pre, dito alam mo kang bibili muna akong ulam, tapos sa kanila muna tong cellphone. Tapos pagbalik ko, nag-vlog na pala. So ngayon pre, tapos na. Yan na. Yan na. Ito na. Ito. So ngayon hanggang dito na lang, bukas na lang ulit. Nakakatawa lang dahil unti-unti na nagbablog tong dalawang to. Basta ang bilin ko lang lagi sa inyong dalawang couple kayo, kung saan kayo masaya, malungkot ako. At kung ano man ang kalabsan na itong couple boat na to, bahala na to, basta!